Yun, no? Ay, yun. Morning mga ka-able. Yun. Kumusta? Isang magandang Sabado ng umaga yan sa inyong lahat. Yan. Siguro kaya ako nag video, yan. Ito ko ito. Yan. May kukwenta ko sa inyo. Yan. Siguro magiging to, mga ka-able, no? Part by part. Yan. Umpisahan natin sa aking paano ba? Shoutout po muna pala sa lahat ng mga sumusuporta. Ayan. Shoutout po Sir Billy Diaz. Ayan. Ate G Adams, Tol, Torpe ako. Shoutout. Ayan. Partner Paul, shoutout. Ayan. Paano ko ba umpisahan? Ayan. Bali po sa journey yan ng aking pag-i-start ng vlogging. Yan po, no? Kasi sa mundo pala ng vlogging is, alam mo na, maraming doble cara, di ba? Doble cara talaga. Siguro tatawagin ko tong trust issue part 1. Revelation part 1. Yun. Kasi ako po dati is bahagi ako ng isang masasabi ko na siguro bahagi rin ako ng isang community na sumusuporta sa pinaniniwalaan naming politiko. At ito nga po ay si Yorme Isko Moreno, no? Ayan. And dahil po dito magmula po sa campaign period niya is nagkaroon ako ng mga kakilala, ng mga kaibigan at na nandun po sa loob ng community. Dahil na rin po sa natin, no? Paano ko ba sabihin? Dahil nga po iniidolo natin si Yorme, no? Ayan. At iniidolo rin natin or sabihin ko tinatingala natin yung mga vlogger na sumusuporta sa kanya. Ayan. Di po ba? And fortunately nakapasok ako sa isang community. Ayan. Which is okay naman. Malugod din naman yung naging pagtanggap nila sa akin doon. At masasabi ko na marami din naman ako naging kaibigan doon. At mga naging, alam niyo na, kagaan ng loob. At yun nga po yung no? Through the days ng mga pagbablog ko. Ayan. Is syempre po dahil sa marami kang naging kaibigan doon, marami kang naging kakilala, and meron na din mga sumusuporta sa iyo kahit pa paano. Is meron doon mga iilan na although sa LS naman, pag nag-LS ka talagang dabatiin ka nila, and i-greet ka nila, i-welcome ka nila. Meron kasi doon alam mo yun, nagkaroon kami ng problema din ng kinakasama ko, ng partner ko. Yan, ito talaga yung totoo. Yan. Siguro part by part na lang to, no, mga ka-able, para kasi masyadong mahaba kung ikukwento ko. Baka hindi maubos tong isang araw sa pagkukwento ko . So ito, sasabihin ko siguro ito yung part 1. Yan. Yun nga, meron doon mga naging kakilala, mga naging kaibigan, and then pag nag-e-LS ka nga,
is i-welcome ka, i-greet ka. Pero kasi mga ka-able, hindi ko kabisado yung lingwahe nila o yung mga language nila. I mean, I'm not talking in a general language, no? As in, yeah, tawag dito, paano ko ba papaliwanag? Lingwahe nating mga Pilipino, hindi po yun. I'm not talking literally. Pero, ito kasi yung lingwahe nila na ginagamit nila doon. Ayan. Kasi, may mga nakipag-friend din sa akin at may mga naging ka-close ko din ng konti. Konti lang naman. Dito kasi sa community na to mga ka-able is siguro masasabi ko na misjudge ako or na husgahan ako ng iba na hindi nila nalalaman yung tunay na pangyayari sa mga naganap. Yan. Nagbase lang po kasi sila dun sa kwento ng isang tao sa kanila. Pero never nila akong tinanong or never silang nagtanong sa akin kung ano ba talaga ang nangyari. And hanggang sa later on, yun nga po, nasalsal yung issue. At patuloy na ine-example or ginagamit minsan is, ang totoo nga po is na-misinterpret talaga ng, yun nga, nagkwento sa kanila, na-misinterpret po yung pagiging close ko sa kanya. At hindi ko naman po alam kung anong ikinuwento niya doon sa mga kaibigan niya doon. Pero kasi sino nga naman ba ako mga ka-able, di ba? Bagong salta lang ako kumbaga sa kanilang komunidad. At hindi naman ako kilala, di ba? So sino bang papaboran nila, di ba? Syempre, kung sino yung mas matagal na nilang kakilala, di ba mga ka-able? So yun na nga. Hindi ko kasi alam yung lingwahe nila eh. I mean, personally, it is my first time to get, alam niyo yun, get into, paano ko ba sasabihin, na conversation na ganun yung lingwahe. Akala ko kasi pag ni-response ko yung kanyang compliment sa akin is okay lang. Yung pala is this, magkakaroon na ng, alam mo yung meaning, magkakaroon na ng meaning sa kanya na iba na pala, kasi wala naman akong ibang iniisip during that time. Sa, alam niyo yun, sa pag-response ko sa kanya. Kaya siguro iba yung expectation niya doon sa response ko, kasi ganito po kasi mga lengguwahe nila. Pag bumabati po sila, meron silang tinatawag na hello darling, hello lalabs, ganon. Ano pa, hello babe, and mga ganyan po, di ba? Syempre, as a vlogger, for me, as a vlogger, bilang pag-response mo politely sa compliment na ibinigay niya, is ganun din yung i-response mo. Total, nasa LS ka lang naman, di ba? So siguro for her, na misinterpret niya at inassume niya na parang may gusto ako sa kanya. Ano po talaga mga ka-able, no? Hanggang sa lumawak po ng lumawak yung kwento. And yun nga po, basta sa part 2 ko na yung sasabihin yung ibang mga detalye mga ka-able. Ito muna yung part 1 para din po malinaw sa mga ka-able natin, no? Sa lahat. Hindi ko po ginagawa to para manira ng tao. Hindi ko po ginagawa to para mag-insulto ng iba. Hindi ko po ginagawa to para manapak ng pagkatao. Itinatama lang po natin kung ano yung mga maling paniniwala nila. Di ba mga ka-able?
Kasi sino bang magdedepende sa akin, sa sarili ko? Ako lang din naman. Bakit po? Wala naman akong kakampi. Diba? Mag-isa lang po ako na pwedeng ipagtanggol yung sarili ko the way na alam ko yung totoo. Di po ba? Ang tanong po dito is ano ba talaga ang tunay na kwento? Diba mga ka-able? Kasi patuloy kang niyuyurakan, patuloy kang alam mo yun, patuloy kang nilalait, patuloy kang hinuhusgahan, pero in the end, hindi nila alam yung buong katotohanan mga ka-able. Patuloy nila akong sinasabihan ng, alam mo yun, pilingero, piling gwapo, makapal ang mukha, diba? Nagpapaasa. Pero hindi nila inalam kung ano ba talaga ang totoo sa likod nito. Mga ka-able. Basta na lang po sila ng husga. Ayan. Kasi po, ano po ba ang tunay na simbolo ng alam mo yun, ng God first? Di ba pa una ang Diyos? Paano magiging una ang Diyos kung ganito ang kaugalian ng mga tao? Di po ba? Sa loob ng komunidad na ito. So, hanggang doon lang muna. Hanggang na, mga ka-able, no? Hanggang doon na lang muna. Puputulin ko muna yan para... sige, ingat. Nagawad ako ya. Para naman po, yun no, ma-excite kayo. Ma-excite talaga. Yan. Kasi po di ba po, kailangan po ng mga ebidensya para patunayan ng isang bagay. Hindi lang po tayo magbabase sa mga sabi-sabi, sa mga hearsay. Di ba po? Kasi pwede tayong mapaso dyan. Di ba? Kung dahil lang sa naging kaibigan mo siya, kaya ka naniwala sa kanya at hindi mo inalaman totoo. Di ba mga ka-able? So, ito lang po yung part 1. Meron mga susunod pang part mga ka-able. Yan. At ginagawa ko rin po ito on behalf dun sa mga vlogger din na nalalagay sa ganitong posisyon na hindi nakakapagsalita sa iba. Nananahimik na lang sila para hindi humaba yung issue. Pero kasi, kung tutuusin, hindi naman ako nagpahaba nito eh. Sinalsal nila ng sinalsal hanggang sa lumaki ng lumaki. At hindi sila tumigil hanggang hindi ko alam kung ano yung gusto nilang patunayan, mga ka-able. Bakit nila ginagawa to? O talagang gusto lang nila sirain yung reputasyon ko. Diba mga ka-able? So, sa akin, for me, bali wala naman yun. Pero kasi pag naapektuhan na lalo na yung ito nga, yung partner ko, naapektuhan siya, is, siguro para sa akin, foul na yun eh. Diba? Kumbaga, below the belt na yun. Diba? Kung ako lang, kaya ko yan eh. Kahit mga ngayon. Pero kasi, alam mo yung nagkakaroon na kayo ng problema kayong mag-partner dahil dito. Kasi, alam mo yung, kumbaga, kalahati na lang ang pagtitiwala sa'yo, tapos mababawasan pa dahil dito, di ba? So, gusto ko lang po linawin. Yan. Kaya po, magkakaroon ako ng mga, part by part. Yan. Para alam nyo rin po yung totoo, mga kaibon. Yan. Inulit ko po, hindi po ako nagmamalinis. I had my own flaws, meron akong mga pagkakasala. Pero dapat po nating ituwid din kung ano yung mali. Diba mga ka-able? Na patuloy na pinagtatakpan ng iilan sa community na yan. Ayan mga ka-able. Kaya nga sabi ko, diba, kahit mag-isa lang ako, basta't alam ko kung ano yung totoo, okay lang. Diba mga ka-able? Yan, Revelation Part 1. Diba? Yan po mga ka-able. So, siguro bukas na yung part 2. Para exciting, di ba? Oh, di ba? Yan po mga ka-able. At maraming salamat po lahat sa nanood. Tsaka
Muli po, lagi po kayo mag-iingat mga kaibol. Keep safe and God bless po and mabuhay po kayong lahat. Yun lang po mga kaibol.